Hi guys, welcome back sa akin channel. So in this video, tuturo ko naman kung paano ako mag-edit ng video dito sa Filmora 10. Okay, so umpisahan na natin. So una, punta tayo sa file, new project, and then piliin natin tong 16:9 widescreen. Next, meron tayo ditong media, audio, titles, transition, effects, elements, split screen. And then dito sa import, meron tayong import media files. Diyan ko ina-add yung mga files ko. And then dito sa record, meron tayong record from webcam, record PC screen, record voiceover. So ayan. Tapos mag-add tayo ng mga video clips ngayon. Then punta tayo sa desktop. Open natin yung folder ko. Select natin lahat ng mga files na to. Okay. So ito yung mga clips na gagamitin ko. Ito yung watermark, background music, and then yung mga clips. Next, drag natin tong video 1. So video 1, di ko naman gagamitin yung background music niya. So buburahin ko siya. So right click, then detach audio. Select natin yung audio. Right click natin, delete. Okay. So ganun lang. Next, idadrag natin yung isa pang clip. Ito yun. So ganun din, buburahin din natin ulit yung background music niya. So right click, tapos detach audio. Select natin yung audio, tapos delete natin siya. Okay. Next naman, paano ba mag pass forward? So select natin tong clip na to. Tapos punta kayo dito sa speed. Sa speed, piliin nyo yung pass. And then, select nyo kung ano yung gusto nyo yung speed dito guys. So, try natin tong 4 times speed na to. So, yan. Pagka click nyo, ayan magiging itsura nyo. Okay? So, play natin. Ayan. So, napansin nyo, ang bilis nya. So, ganun yung paggamit ng pass forward ng Filmora. So, paano ba siya ibalik? So, ganun din. Double click nyo lang yan, punta kayo sa speed, click nyo yung normal para ma-reset yung dati niyang bilis, yung normal niya. Okay, so okay na tayo doon. Next, punta tayo sa audio. So audio guys, meron tayo ditong rock, tapos meron tayong pop, electronic, sound effect. Ayan. Pwede nyo i-download to guys. Gamitin sa video nyo. Ayan. So balik tayo sa media. Kasi meron akong background music dito. Ito yun. Ito yung gagamitin ko. So idadrag ko siya. Then play natin. Stop natin. Okay, so paano ba mag-cut? So kung nakikita nyo tong guys, yung red line na to, ito yung gagamitin natin pang cut ng video or music. So tapat lang natin siya sa audio, tapos ayan, click lang natin to para ma-cut yung sobrang music. Ito, drag natin siya dyan, tapos right click, delete. Okay, so punta naman tayo sa dito sa settings ng audio. Settings ng audio, ito yung itsura nya. Pwede natin ditong i-adjust yung volume nya, lakasan. Tapos meron tayo ditong fade in, fade out. So paano ba gamitin yung fade in sa fade out? Yung fade in guys, once na pinlay mo yung background music, medyo malakas. Pag ginamit naman ng fade in,
dahan-dahan siyang lumalakas. Hindi kaagad yung biglang malakas ganun. Yung fade out naman, sa bandang dulo, dahan-dahan siyang humihina. So, ayun ang gamit ng fade out. Okay? So, okay na tayo sa background music. No? So, okay na tayo doon. Next naman, punta tayo sa titles. Sa title, meron tayo dito openers, titles, lower thirds, subtitle. So, try natin tong subtitle. Nag-download tayo dito, guys. Piliin natin yung subtitle 6. Ito yun. So, double click nyo lang para ma-download yung subtitle na to. Yan yung gagamitin natin. Yan, tapos na. So, dadarag natin siya ngayon. Yan. So, meron na tayong subtitle. So, paano ba siya i-edit? So, double click nyo lang ito. Tapos, i-edit natin yung text niya dito. Yan. So, lagay natin how I edit my video. Yan. Okay natin. So, yung sobrang text na to, di-delete natin siya. Control A nyo lang. Tapos, yan, delete. Okay? So, okay na tayo sa text. So, di-delete na natin siya ngayon. Next, lalagyan natin siya ng titles. Click natin yung titles. Tapos, ito yung pipiliin ko. So, ganun lang. Drag and drop lang. Ayan. Tapos, kung gusto nyo lumawak yung workspace nyo, drag nyo lang dito, guys, ha. Ayan. Tapat nyo lang yung cursor nyo yan. Para lumawak yung workspace nyo. So, double click natin ito kung gusto nyo edit yung text nito, ha. Ayan. Highlight nyo lang yan. Tapos, punta kayo dito. And then, pwede nyo na i-edit yung text dyan. So, lalagay natin dito. Basic video editing. Ayan. Okay. So, kung gusto nyong baguhin yung font, click nyo lang dito. And then, pili lang kayo dito, guys, kung ano yung gusto nyong font. Okay. So, babalik ko siya sa dati, ha. Ayan. Okay. So, mayroon pang tirang text dito. So, yung tirang text na yan, gagamitin pa natin yan. So, punta tayo ngayon sa Advance. So, double click, Advance. Click natin yung Advance. Tapos, eto, edit natin yung text niya. Type natin, created by Comtech. Ayan. So, next, paano babaguhin yung kulay niya? Punta kayo dito ngayon, guys. Ayan. Click nyo yung more. Tapos, piliin natin yung kulay na to. Ayan. So, nagbago na yung kulay niya. So, paano ba siya, paano ba lagyan siya ng text border? So, click nyo lang yan. Tapos, ayan, ilalabas sa kanya. Ayan. Tapos, babaguhin natin yung size ng border para hindi masyado masakit sa mata. No? Ayan. So, next, lalagyan natin siya ng text shadow. So, click nyo lang yan. Tapos, kung gusto nyo palitan yung shadow nya, click nyo lang dito. And then, more. Ayan. Tapos, pipiliin ko dito yung kulay, red. Ayan, para naman may dating
di ba? So, okay na tayo dito sa kulay niya. Punta naman tayo sa animation. Sa animation, marami rin tayong pagpipilian. Ayan, meron tayong typewriter, meron tayong cinema style, ganyan. So, try natin yan. Try natin to. Ayan. Pansin nyo, gumagalaw na yung text niya. So, ganun lang. Double click nyo lang yung mga, ayan, for example, ito, typewriter. Ayan. So, double click nyo lang yung gusto nyong i-try, no? Ayan. Explore nyo lang. Okay. So, okay na tayo sa text and animation. So, next, punta naman tayo sa transition. So, transition, ito yung ginagamit ko, dissolve, saka fade. Ayan. So, try natin yung dissolve. So, dadrag nyo lang siya dito sa pagitan ng dalawang video. Then, play natin. Ayun. So, napansin nyo, ang ganda ng pasok ng video gamit yung transition na yun. So, play pa natin, guys. Diba? Yun yung gamit ng dissolve. So, next, try naman natin yung fade. Eto. So, delete natin muna to, tapos try natin yung fade. So, yung pangalawang transition na ginagamit ko. Ayan, color black siya. So, yun. Ganda ng pasok, di ba? So, yun ang gamit ng transition, guys. So, next, dito naman tayo sa effects. So, sa effects, meron tayong filters. Pipiliin natin dito yung ano ba magandang piliin dito. Explore na lang natin, guys. Try natin tong ito yung Valencia. Ayan. So, paglagay ng filters, guys, mula umpisa ng video hanggang sa dulo. Ayan. Tapos dadrag nyo lang siya sa dulo ng video. Ayan. So, play natin. Ayan. So, nagbago na yung kulay niya, guys. Pansin nyo, di ba? Ganda ng kulay niya. So, kung wala naman siyang filters, click nyo lang dito and then ayun yung magiging itsura niya. So, kung meron siyang filters, ayan. So, babawasan natin ngayon ng kulay yung filters niya. Double click lang natin to. Tapos, adjust natin yung alpha. Ayan. Then, click natin okay. Tapos, pagyari nun, guys, try naman natin yung overlays. Hanapin natin dito. Overlays. Ayun yun. Ayan. Sa overlays, gagamitin natin yung cinematic or yung cinema. Kasi plano kong gawin dito, gawin siyang parang pelikula. Ayun, yun yung ituturo ko sa inyo. Ayan. So ito, dadrag din natin siya ngayon. So ganun din, mula umpisa hanggang sa dulo, ipapantayin nyo lang siya doon. Ayan. Then play natin siya. So yan, nagmukha na siyang movie. Yung ginagamit sa mga pelikula, guys, yung cinema.
na effects. Okay? So, okay na tayo sa filters and effects, no? Tapos, next, watermark. Paano maglagay ng watermark? So, ganun din, dadrag nyo lang siya. And then, ipapantay nyo siya sa unahan hanggang sa dulo ng video. Ayan. Tapos, paano ba tanggalin yung white background na yan? So, right click natin ito. Tapos, green screen. And then, select natin yung color na white. Hanapin natin dito. Yan. Okay. So, ayan. Wala na yung white background niya. Next, punta naman tayo sa compositing. I-adjust natin yung opacity. Yan. Kung gusto nyo magmukhang transparent yung watermark nyo o yung logo, i-adjust nyo lang siya gamit yung opacity. Okay? Pero mas okay sa akin yung sakto yung kulay niya. Ayan. So, i-resize natin siya ngayon. Ayan. So, sa pag-resize and then sa paglagay ng logo, pwede nyong i-adjust yung position niya gamit yung mga arrow keys ng keyboard. Ayan. Para mas okay yung position niya. Adjust pa natin konti, guys. Ayan. So, okay na yan. Next, play natin siya. So, okay na tayo sa watermark. Next, exporting na tayo. So, click natin yung export. And then, pwede natin dito i-rename yung output natin. So, lagay natin dito, Filmora X tutorial. And then, save to. Click nyo lang tong folder na to. Nasa inyo kung saan nyo siya gustong ilagay. Yan. So, ako magkikreate ako ng folder dito. Tapos, ilalagay ko dito, Filmora 10 Basic Editing. And then, isa-select ko siya. Yan. Okay. So, next, punta tayo sa settings. Sa settings, lagi nyo pipiliin yung best para mas malinaw yung output ng video nyo. And then, click natin OK. Then, export. Okay? So, ganun lang. Ganun lang mag-edit ng video sa Filmora. So, naituro ko na sa inyo kung paano gamitin yung media, audio, titles, transition, effects, and then yung paggamit ng background music, paggamit ng logo, yung pag-add ng watermark, ganyan. So, ganun lang, guys. And then, kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo sa comment section na. So, hintayin na natin siya matapos. And then, ipi-play natin siya pagkatapos nito.